Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is maaga akong nagising at maaga akong magpapakain ng aking mga alagang native na baboy dito. Kasi mamaya mga kaprobinsya is merong kukuha dito ng isang biik na aalagaan niya at palalakihin mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, ngayon ito, ipakita ko sa inyo yung kukunin niya mamaya. So ayan mga kaprobinsya, ito na lang yung papaalagaan natin sa pupunta dito. Na nagsabi sa akin nung isang isang araw pa yan na kung meron sana dito daw kuno na pinapaalagaan si Tito. Ayan, sinabihan ko si Tito kung magpapaalaga siya ng ng biik. Sabi niya okay lang din daw na ipapaalaga sa gustong mag-alaga. So bigyan din daw ng ng kabuhayan yung mga tao. Yan talaga mga kaprobinsya ang ko na kahit pa paano mga kaprobinsya nakakatulong tayo. So yan dito sa mga hyper ni Tito na na-crossbreed niya sa Durok. Hindi niya talaga ito tawag dito paalagaan na tawag dito na palalakihin at mga kaprobinsya hatiin. Kasi ito is malaki talaga sila ito kapag kapag napakain ng husto. So yan, ito lalaki din yung yan, pero katamtaman ng mga kaprobinsya kasi yung kanyang nanay na doon sa kinuhaan namin mga kaprobinsya is native, parang pure na native mga kaprobinsya. So yung si Bore hindi naman native, si Bore na pure. So ayan, lalaki din yan mga kaprobinsya, pero hindi natin lang alam kung doon siya kay Bore magmamana sa katawan. So lalaki ito. Pero ito talaga mga kaprobinsya kasi yung kanilang nanay is pure na pure na talaga na hindi na pure na native. So crossbreed na rin. So yung kanilang ama is hyper na. So lalaki talaga sila mga ito. So ngayon mga kaprobinsya kasi sila dahil sa klema, mapabago-bago yung kanilang dumi is mga kaprobinsya. Yan yung iba nilang dumi yan mamasa-masa, pero yung iba okay na din. So ito siguro yan okay na din kagabi na bilagyan ko na sila ng gamot. So yan yung iba, ganyan na rin yung kanyang dumi. Okay na din. Ayan. Pero ito naman yung isa na ito mga kaprobinsya, meron man nagsabi sa akin na itong babae na ito, nagsasabi na mag-aalaga daw ng inahin. So sabi ni Tito, pwede lang din daw ito ibigay. Pero mga kaprobinsya, tawag dito, kasi sa inahin na yan mga kaprobinsya is hati sila. So kapag mga anak, kapag maibenta mga kaprobinsya yung inahin na ito, kapag merong nag-aalaga, so hati sila ni Tito. So yan talaga. Pero dito, yan lang yung binigay ni Tito kasi mga kaprobinsya is gawin niya lang fattening. So yan mga kaprobinsya, kapag malaki na ito is kakatayin or ibenta. So yan, hati lang sila ni Tito sa sa pera o sa karne. So yan lang yung pinaglagaan ni Tito. So ito naman kasi may potential ito mga kaprobinsya na kung gawin itong inahin, lalaki din ito, at yung maibibigay na ng mga anak is malaki din kasi meron na siyang 25% na yung dugo niya na hyper mga kaprobinsya. So mas mataas yung 25% na yung native pigs. So yung kanyang yung tawag dito, yung nakukuha niya sa kanyang ina at sa kanyang ama is 75% na kasi yung kanyang ama is hyper, yung kanyang ina is crossbreed na rin mga kaprobinsya. So yan, malaki na yung kanyang katawan. So yan. So siguro mamaya pupunta na dito yung kukuha niya So ayan, maaga pa akong nagising. So ngayon mga kaprobinsya, wala kaming dito, tawag nito yung ipa ng mais. Madami na yung tubig, puno na yung yung tub. So ito na lang pinapakain ko sa kanila, commercial feeds. Ayan, kasi nagkaubusan ng stock doon sa sa bayan. Sa bayan pa kasi kami kumukuha ng dito kasi sa amin ubos na yung yung mais. So yan, doon sa bayan nagkuha kami. Kaso mga kaprobinsya, wala nang stock.
Siguro dahil mga maraming baboy na nag-aalaga mga kaprobinsya. So ayun, yung hindi naman sila gumagawa ng gumigiling ng mga mais na gawing ipa kasi baka daw masira. So ayan. So konti-konti lang yung ginagawa nila. Unlike noon, kuno nung nagbagyo, marami silang stock. Kaso yung kanilang stock ng ipa ng mais mga kaprobinsya is tinangay ng anong hangin, kaya yun yung iba nasira. So ayan, paunti-unti na lang silang nagigiling ng ng mais. Ayan. Ayan. Ayan, doon malaki na rin yung hyper. Buti na lang mga kaprobinsya, dito yung live weight sa amin is na mga kaprobinsya. Ayan, 200 na. So ayan. Ating 160, 170, 180, 190. So ngayon 200 na yung live weight mga kaprobinsya. Pero ngayon is December 1. So tataas pa yan mga kaprobinsya in this 2 weeks. Baka umabot pa sa 200. 215 o 210 o 220. Pero okay lang din kahit 200 na mga kaprobinsya is ipapalabas na lang natin dito ang mga baboy na ito. So ayan. Baka maabutan pa tayo ng ng baba ulit yung presyo. Ayan. Matapang talaga tong dalawang ito. Hanggang doon. So yan mga kaprobinsya, nagkuha ng biik na kanina mga kaprobinsya is yung nila ng biik na yon mga kaprobinsya is hati sila mga kaprobinsya. Kapag malaki na yung biik is ibebenta lang yung biik na yon mga kaprobinsya, kasi for fatteners lang daw yung biik na yon, hindi na nagagawing inahin. So yung hatian nila ni Tito doon is hati na lang sila sa sa pera kapag maibenta na yon. Pero kapag katayin, ishati sila mga kaprobinsya sa karni ng baboy. So ayan mga kaprobinsya, kahit papaano, 'di ba? Yung mga tao dito na walang kakayahan na bumili, na gusto nila talaga mag-alaga ng baboy o ng mga biik is nagpapasalamat din sila kahit papaano mga kaprobinsya. Yung ano man yung mga pagsubok na dumating kay Tito na ganyan nangyari sa kanyang mga alaga is hinahayaan niya at binibigyan niya talaga mga kaprobinsya yung mga tao dito sa amin na makapag-alaga ng mga ng mga ganyang baboy. Although mga kaprobinsya, hindi taga dito si Tito. Ako lang yung taga dito. Ako lang yung merong mga mga paryente, mga dito, kasi po ito ng nanay ko Dito po yung nanay ko nakatira. So yung tito ko sa north pa sila. So third district na ito mga kaprobinsya. Yan rin yung mga kaprobinsya yung yung ko kay Tito na kailangan talaga na makatulong tayo sa mga farmers. Kagaya ko mga kaprobinsya, kasi lumaki din ako mga kaprobinsya na nag-aalaga ng baboy, nagtatanim. So alam ko yung hirap ng pagiging isang farmers. So kailangan talaga natin na tulungan din yung kapwa natin farmers na walang kakayahan na makabili ng biik, na gusto talagang mag-alaga. Meron talagang mga taong ganyan mga kaprobinsya na gusto nilang mag-alaga ng mga hayop, although wala talaga sila mga kaprobinsya. So yan ring naisip ko mga kaprobinsya, na makatulong tayo dito sa mga tao na gustong mag-alaga. At yung mga blessings natin mga kaprobinsya, wag nating kalimutan na magpasalamat tayo sa Panginoon ano man ang mangyari. So magpasalamat tayo sa Panginoon, kasi yung mga blessings na yun mga kaprobinsya, kapag meron tayong panalig sa Panginoon at meron tayong tawag dito pananampalataya sa Panginoon mga kaprobinsya, is hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So more talaga yung blessings kapag meron tayong sa Panginoon, meron tayong nagpapasalamat tayo kahit maliit or malaki man yan na bagay na binigay ng Panginoon sa atin. So kailangan talaga nating ibalik sa Panginoon at magpapasalamat. So ayan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!